why we need to avoid inflammatory foods. Alam niyo ba itong inflammatory foods? Hindi ko ito masyadong binigyan ng importansya dati. Lately lang talaga na parang talagang may something na masama. Napi-feel ko na. Hi, Dai Teresa. Good morning. So, I'm back again here. Okay, so kailangan natin na bigyan ng importansya kung ano talaga itong mga inflammatory na mga pagkain. Kasi it's useless. Okay, it's useless na nagti-take care tayo sa body natin, nagki-cleansing tayo, nagsi-C9 tayo, and we are still eating those inflammatory na mga pagkain. So, kailangan alamin natin ito. Hindi lang kayo ang medyo ini-ignore ito. Ako din. Ako, ini-ignore ko siya. Alam ko siya na masama sa health. Masama talaga yan sa health natin. Wala tayong makukuha na good benefit para sa ating system. But, we are still eating. I am still eating. Okay? May mga pagkain pa rin na kinakain ko siya, and that is inflammatory na food. So, ang nangyayari ngayon, I have something na hindi ko maintindihan sa body ko ngayon. Hindi ko muna sasabihin sa inyo ngayon kung ano ito, but one day, pag ma-fix na to, sasabihin ko sa inyo. So, dinis-discover ko talaga, bakit nagkakaroon ako ng ganito? And I found out na kumakain ako ng inflammatory na pagkain. And that is very dangerous. And I was still eating. After ng C9, yung third C9 ko, I was confident nung after ng C9 ko kasi, ito malinis na yung katawan ko. And pag hindi mo talaga idisiplina ang pag-iisip mo sa pagkain, pag walang disiplina, ayun, papayagan mo yung sarili mo na kumain. Sabihin, mag-cleansing naman ako. Mag-cleansing na naman ako after 6 months or mag-aloe vera gel naman ako. So, it's okay kasi kailangan daw i-indulge natin yung self natin. But, yung katawan natin, hindi niya ma-accept. Hindi niya ma-accept yung pagkain na yun kasi nga inflammatory siya, against yan sa body natin. So, kinain ko siya. So, meron akong challenge ngayon sa self ko. But I don't want to tell you now. I have to fix this first, then I wanna tell you that yan ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Meron akong something, hindi naman siya major na na problema, but I was wondering why I have this. So, kaya ako naisipan to, kasi ganito ako Pag magkakaroon ako ng problema, I have to research. I have to learn. I have to find out why. Bakit ako nagkaganito? Bakit nangyari sa akin to? Ano bang ginawa ko? Kaya nag-research ako. So, yun. So, ano ang dahilan? Ang dahilan is dahil lang sa pagkain. So, itong mga inflammatory na pagkain, kailangan nating ma-aware tayo. Kasi, pinabayaan natin Hindi natin binigyan ng alam natin na nakakasira sa cell. Alam natin na meron ka ng problema, but you are still feeding yourself sa mga against na pagkain sa problems mo. Okay, so yan ang i-share ko today. So, why we need to avoid inflammatory foods? Okay, kailangan nating malaman ano ba tong inflammatory na pagkain.
Okay? Karamihan sa atin, hindi alam ito. Anong meaning sa inflammatory na mga pagkain? Itong inflammatory, what is inflammatory? Inflammatory is relating to or causing inflammation of a part of the body. So, ito ang cause. Magkukos ng inflammation sa body natin. Alright. So, ano yung inflammation? Okay, kailangan nating maintindihan ano ba yung inflammation. Ang inflammatory is a causing inflammation of a part of the body. Okay, so ano yung inflammation? Ang inflammation is a process by which your body's white blood cells and the things they make protect you from infection from outside invaders such as bacteria and viruses. Okay. So yun yung, yan. Namamagana. Bakit? Bakit nagkakaroon tayo ng inflammation? Okay, ganito ang example. Ang inflammation, yung nakasulat dito is nagkakaroon tayo ng inflammation kasi ang white blood cells will protect you from infection. So pag meron ng na damage, let's say sa digestive system mo, doon sa linings ng digestive system, nagkakaroon na siya ng damage. Okay, nagkakaroon ng damage, so yung white blood cells, puprotektahan niya yung damage. So mag-inflame yan siya para maprotektahan, para in case na mayroong mga pag-atake sa katawan mo, maprotektahan yung damage ng dun sa organ mo. Kaya siya mag-inflame. Yung pag-inflame na yan is a way na protektahan yung organ na yon. Kaya siya mag-inflame. So, naintindihan mo natin? Hi, nurse! Kamusta po? Okay, so, yan yung dahilan bakit nagkakaroon tayo ng inflammation. Mamamaga siya. So, ano ba ang... Okay, yan yung... Sana maintindihan natin yung inflammation. Bakit nagkakaroon ng inflammation is pag may sira, kailangan parang encapsulate siya. Yung white blood cells, puprotektahan yung damage na cells para hindi siya, pag may mga infection, mga outside invaders like bacteria and viruses, maprotektahan yung organ na yon, yung parte na yon. Kaya siya nagkakaroon ng pamamaga, nagkakaroon ng inflammation. So, yung inflammation to protect. Kaya lang, ang mangyayari ngayon kailangan nating maintindihan ano yung mga signs of inflammation. Okay, the signs of inflammation is heat, pain, redness, swelling, loss of function. Okay. So pag nagkakaroon ka ng lagnat, may inflammation, may something wrong na inside sa body. Kaya ka nagkakalagnat or nagkakaroon ng heat, mataas na temperature sa body mo. And then, nagkakaroon na ng pain. Okay. Bakit nagkakaroon na ng sakit? Magkakaroon ka na ng sakit sa mga joints mo. Okay. Nagkakaroon na ng inflammation. Tapos, nagkakaroon ka ng mga, anong tawag dito? Redness. May mga skin infection na. May mga skin allergies. Okay, etong swelling na to. Ayan, delikado yung mga swelling, including na yan yung mga bukol.
yung pagsiswell, mga swelling inside sa body, yung mga bukol na yan. Okay, isa sa dahilan yan na nag-inflame na talaga siya, loss of function. So pag yan ang mga signs of inflammation na maramdaman mo, alam nyo ba na yung katawan mo, pag meron ka ng mga signs of inflammation, yung katawan mo is nangangailangan na siya ng tulong. Kaya wag nyo pong wag niyong pabayaan pag meron ng inflammation. Kasi ang katawan natin, hindi yan makakasalita, hindi yan nakakasigaw na, "Hoy, Lita, tama na. Tama na yung feed mo sa akin ng mga yung mga processed food kasi nasasaktan na ako." So yung katawan natin, hindi nakapagsalita yan. Kaya nagkakaroon tayo ng inflammation. Okay, kaya mayroong mga inflammation. Kasi this is the sign na yung body mo, she needs help na. You need to do something na para maiayos siya. Kaya wag nating i-ignore ang mga signs of inflammation. Pag meron na tayong mga skin problems, it means deep inside of your body, there's something wrong na talaga. Pag meron ka ng sakit sa ano ba? Sa mga joints natin, sa tuhod, sa likod, ayun. That's the sign of inflammation. Kung may mga bukol na kayo, sa suso, sa ovary, or kahit saang parte ng body, kailangan po nating bigyan ng atensyon. So ano ba ang dapat nating gawin pag nagkakaroon na tayo ng mga signs of inflammation? Okay, lagi kang nagkakalagnat, lagi kang wala sa mood, laging may pain, lagi kang meron kang mga mga pimples, mga redness diyan sa katawan mo, may nagsiswell sa katawan mo, may mga pamamaga, yan na ang body mo sumisigaw na yan. Sumisigaw na siya na, "Hoy, Lita, tulungan mo ako." Hindi na magpa-function yung kidney mo, hindi na magpa-function yung liver mo, hindi na magpa-function yung mga ano pa yung parte sa body mo. So, kailangan may dapat tayong gawin. May dapat tayong gawin yan. So, anong sabi ko? Pag mayroon ka ng mga signs of inflammation, sumisigaw na ang body mo na ng tulong. So, ang gagawin natin is, you have to, okay, bago ko explain kung ano ang dapat gawin, kailangan nating malaman kung ano yung mga food na mga inflammatory. We have to understand, we have to know, we have to find out what are those, what kind of mga food na ito ang nagki-create o nagko-cause ng damage or ng inflammation. So, kailangan nating malaman. Kasi maraming hindi alam. Alam natin pero ini-ignore natin. Aware tayo na nakakasira. Kaya lang hindi natin binibigyan ng pansin kasi masarap. Oo. So, ano ang mga ito? Okay. Ano yung mga pagkain na nag-cause ng inflammation? Refined carbohydrates such as white bread and pastries. Naku! Kaya ako, tinitigilan ko na talaga yung white bread. Ang sarap talaga. Alam nyo ba, yung mga tinapay natin na gawa ng white bread, masama po yan sa ating sistema. Bakit? Bakit masama ang white bread or yung mga white flour, yung mga pagkain na gawa ng mga white flour? Bakit? Kasi yung white flour na yan, that is gluten,
Yun po ang nakakasira ng linings ng ating digestive system. Doon yan mag-umpisa. Di ba? Pag kumain ka, papasok yan. So, pupunta yan doon sa digestive system natin. And that is very bad sa lining or yung wall. Alam nyo ba yung lining? Kung ito yung linings, ito yung gilid, ito yung wall ng digestive system natin o yung bituka natin, yung stomach natin, madadamage ang lining niya, yung wall niya. So, pag ma-damage na siya, yun, magkakaroon na ng inflammation kasi damage na, yung cells damage na sira. So, kailangan magkaroon siya ng inflammation para protektahan yung white blood cells, puprotektahan yung damage na yan para hindi na magkakaroon ka ng malaking problema. Yun nga lang, yung inflammation na yan, pag tumatagal na, ay magbibigay na ng malaking problema sa body. So, iwasan natin ang mga white bread, yung mga pagkain na gawa ng white flour, yung mga cakes, yung mga pastries. Sarap-sarap! Masarap, pero ikaw naman ang maghihirap. Yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. I enjoy kumain, pero ako naman ang maghihirap after. Kasi alam nyo ba, ang maramdaman ko pag kumakain ako ng mga white bread, magbo-bloat talaga ako. Bigat talaga sa tiyan ko at yung tiyan ko lulubo siya. Kaya yan yung problema ko Kasi hindi ko dati maiwasan talaga ang kumain ng sliced bread. Sarap talaga ng sliced bread. Yun nga, pag lagi mong kinakain yan, kaya bawal yan sa mga bata Kasi nakakasira talaga sa linings ng digestive system natin. So ano pa ang mga pagkain na kailangan nating iwasan? Or stop na natin to kasi nakakasira naman sa body. French fries and other fried foods. Aray! Isa na ako yan. Paborito ko kaya yung French fries. Paborito ko yung French fries talaga. Pag lumalabas ako, maraming mga kaibigan ko na nakakaalam nito na pag lumalabas kami, pag kumain kami sa mga fast food, I don't want burger, I don't want anything, I just want French fries. I just want French fries talaga. But, French fries is very worst. Kasi nga, di ba, oil siya. Grabe ang oil dyan. Tsaka, hindi lang mga French fries, kung ano yung mga pagkain na mga na pina-fry siya with oil. Nako, yan ang reason bakit tayo nagkakaroon ng inflammation. Alright, ano pa? Soda and sugar sweetened beverages. Ayun, itong mga sweetened, mga soft drinks ay ako hindi na ako umiinom ng soft drinks. At buti na lang na hindi ako addicted sa mga sugary na mga drinks. Hindi po ako niyan. Kasi yung mga iba, ayaw nilang yung kumain after kumain, walang soft drinks, walang mga sweetened drinks, ayaw nila. Ayaw nilang dumiretso sa tubig na lang. Ayun, delikado yan ha. Kaya iwasan ninyo. Mga mothers, yung mga drinks dyan na nasa Pilipinas, yung mga, yung mga bagong drinks yan, yung mga milk tea, yung mga tea tea, sorry to tell you na yan po, magkukos ng cancer po yan. Yan po ang delikado sa mga bata ninyo. Kung ayaw ninyong magkaroon ng problema, ang mga anak ninyo, disiplinahin nyo na huwag ninyong painumin ng mga soda, mga soft drinks, mga sugary na mga beverages, yung mga milk tea, yung mga tea dyan. Okay? Iwasan nyo yan. Okay, red meat. Okay, yung mga processed meat. Sarap. Alam nyo yung sister ko, kung sino man yung nakapanood ng testimony ng sister ko,
'Di ba? Nag-C9 siya. And alam niyo ba kung bakit siya masakitin before? Masakitin siya before kasi alam niyo ang kinakain nila, canned goods. Kasi nga, 'di ba sabi niya, sobrang busy sa trabaho. Canned goods, noodles, hotdog, longganisa, yan ang laman ng kanyang refrigerator. Kaya, yung UTI niya, hindi mawawala. At yung anak niya, laging nauospital. Kasi kasalanan niya. Kasalanan niya. Kasi nga, ang ano niya, sabi niya, is, it's easy to cook. It's easy nga naman talaga. Kasi, i-imbak mo lang dyan sa refrigerator, tapos pag kakain ka na, kuha ka lang, tapos i-fry mo. So, yun yung nangyayari. Lagi silang nagkakasakit. Kaya, ini-encourage ko siya, kailangan madisiplina ka talaga. Kaya sabi ko, push ko talaga sa kanya. Kasi, naaawa ako. Naawa ako sa mga anak. Kasi, laging nauospital. Kasi nagkaka-UTI na din yung anak. Kasi yung mga kinakain nila, mga inflammatory na mga pagkain. Kaya sabi ko, I have to push her to do C9. Kasi sa C9, madisiplina siya eh. Madisiplina siya sa C9. So, ma-force siyang disiplinahin ang sarili niya pag nag-C9 siya. Kaya sabi niya, wala akong pera pang bili niyan. Sabi ko, okay, bayaran mo lang ako pag magkapera ka na. Tapos nung after na ng journey niya, maganda naman yung, maganda yung result. Sabi ko, sige, regalo ko na yan sa'yo. Okay, so yun yung dahilan bakit siya laging nagkakasakit dahil yung mga pagkain, puro mga inflammatory. Kasi nga, dahil sa trabaho, wala siyang time. Wala talaga silang time na maggawa ng mga pagkain. Sabi ko, kung wala kang panahon, kailangan mo nang bigyan ng panahon kaysa magkasakit ka. Wag mong ipaubaya ang good health, wag mong i-neglect yan kasi ikaw ang magsasuffer. Paano kung kayong lahat ang magkakasakit? Anong mangyayari kung lahat sila magkakasakit? Yung pinaghirapan mo, yung sweldo mo, hindi pa nga sapat ang sweldo sa pagtatrabaho. Wala ka pang sakit niyan, hindi na sapat yung sweldo. Paano kung magkakasakit siya at magkakasakit yung anak? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa buhay? Miserable. Kaya, mga mama dyan, huwag po kayong basta-basta bigyan. Huwag kayong magtamad-tamad na maggawa ng pagkain na mga healthy. Iwasan niyo po yan para hindi magdusa yung mga anak natin. Okay, so ano pa yung mga inflammatory na pagkain? Mga margarine at shortening and lard. Itong pagkain na to, itong mga oil, margarine. Ako yan, guilty ako niyan sa margarine. Ang sarap ng margarine. Minsan bumibili pa rin ako. Kaya sabi ko, kaya siguro nagkakaroon ako ng ganito kasi minsan kumakain pa talaga ako eh. Kasi nga, hinahanap siya. Yun nga, kung hahayaan mo yung yung gana mo, hindi ka nag-iisip kung ano yung maidulot, ayun, kain ka pa rin. Masarap ng mga margarine, mga butter, ano ba yung mga oil na yan. So, ang example sa mga oil, yung oil sa mga karne, mga baboy, ano ba yung mga oil natin na panluto. Ayan, mga inflammatory yan. Kaya siya guys, hindi natin, no wonder na meron tayong mga problema. Alam niyo ba, unang problema niyan is, bakit ako nagkakasipon? Bakit ang unang problema niyan is, magigain ka ng weight. Magigain ka ng weight. Yun yung una na problema. Tapos, kung hindi ka mag-gain ng weight,
payat ka nga, pero yung belly mo lumalaki. Lumalaki siya. Tapos, pag lumalaki, kasi lumaki yung belly mo kahit payat ka, kasi nga, hindi na maganda yung digestion, hindi maganda yung pagtrabaho ng digestive system mo. And then, ano pang maramdaman mo? Manghihina ka na. Palagi ka ng pagod, pagising mo pa lang, pagod ka na, pag, pag kahit na nasa middle of the afternoon, inaantok ka na, yun, mag-umpisa sa ganyan. Hanggang mapansin mo na lang, nagkakaroon ka na ng malaking problema. Mataas na yung blood pressure mo, mataas na yung blood sugar mo, sumasakit na yung ulo mo, yun, mag-umpisa sa ganyan. Okay? So, kailangan na iwasan natin kung naiintindihan na natin ang mga inflammatory na pagkain, ang mga inflammatory na pagkain, nagkaka-cause yan ng inflammation. So, iwasan natin ang magkakaroon ng inflammation. Okay? Paano iwasan? Kailangan iwasan ang pagkain ng mga inflammatory. Alright? So, how to get rid of inflammation? So, eto na ha. Ito ang gagawin ninyo. Paano ba maiwasan ang mga inflammation? Kailangan load up of anti-inflammatory foods. So, ilulud up mo ang mga anti-inflammatory foods. Ano yung mga anti-inflammatory foods? Number 1, aloe vera gel. Number 2, the fish oil. Arctic Sea. Yung fish oil na Arctic Sea. Yun ang mga anti-inflammatory o yung mga gulay. Kailangan kumain kayo ng maraming gulay. Yun, mga anti-inflammatory. Kailangan, pag may inflammation na, kailangan load up talaga sa mga anti-inflammatory na pagkain. Okay? So, inom ka ng maraming aloe vera at take ka ng maraming fish oil. Kasi yan ang maganda sa may inflammation, ang omega-3. Alright. So, cut back or eliminate inflammatory food. So, how to get rid of inflammation? I-cut mo na siya. Okay? Kung dati, grabe ka kumain, ngayon, pisahan mo na siyang bawas-bawasan hanggang maiwanan mo na talaga. Kung pwede, iwanan nyo na talaga kasi hindi magdudulot ng magandang resulta sa body natin. Okay, so control blood sugar. So kailangan makontrol ang blood sugar natin. So wag masyadong kumain ng maraming matamis. Okay, kasi nakakapagpataas yan ng blood sugar natin. Okay, make time to exercise. Bakit kailangan mag-exercise? Para hindi mamumuo ang mga fats dyan sa organ mo. Para naman, pag kumain tayo, okay, pag kumain tayo, mabiburn siya yung fats. So, kailangan nating mag-exercise. Yun yung talagang advice ng mga doktor ngayon. Alam niyo ba yon na marami ng mga doktor ngayon na nag-aano na sila sa natural way. Hindi na sila meron akong pina-follow ngayon na doktor na ang sabi niya talaga ngayon, pag meron kang problema, alamin mo muna bakit ka nagkaganyan. Diyan ako natututo sa kanya. Okay? Pina-follow ko na siya ngayon, talagang tamang-tama talaga yung sinabi niya. Huwag diretso uminom ng gamot. Kailangan alamin mo muna what is the cause sa problema na yan. At doon mo umpisahan. Doon mo umpisahan na magbigay ng solusyon. Okay? So, kailangan mag-exercise. Okay? Kailangan ma-burn yung calories na kinakain natin. Kasi araw-araw kumakain tayo, may calories yan. So, kailangan calories in, calories out. And then, you have to lose weight. Okay? Kung overweight ka na ngayon para maiwasan mo ang mga inflammation, so kailangan na mag-lose weight ka. Okay? Napaka-dangerous po
kung overweight ka na, may extra loaded na sa mga fats. So you have to lose weight para maiwasan ang inflammation. And of course, manage stress. Yung mga stress natin, isa din yan na magbibigay inflammation. Okay? So, iwas-iwasan ng stress. Kailangan alam mo paano i-manage ang problema para iwas stress. Okay? So, kailangan iwasan natin ang mga ito para iwasan ang inflammation. Okay? Para hindi tayo magkakaroon ng problema. So, ngayon, okay, mag-hi muna ako dito. Okay, through coach, lalo na sometimes dahil busy sa work, ang iba hindi na nagiging conscious to the right nutrition. Tama. Tama talaga, nurse. Dahil sa trabaho. Yun nga lang, maano naman yan, madisiplina naman yan. Disiplina lang yan eh. Disiplina talaga at kailangang isipin talaga kung ano talaga ano yung karapat-dapat, ano yung dapat. Okay, kung ano man talaga, kung wala na talagang choice, gutom ka na, wala ka na talagang makain, so, pwede tayong kumain kung no choice na. Kasi alangan naman kung hindi ka kain, collapse ka. Okay, so kailangan lang na hindi talaga siya everyday. Pero para sa akin, parang ayoko nang tumikim. Ayoko na tumikim. Kasi pag tumikim ka kasi, yung addiction, yung toxins, pupunta sa loob eh. Pupunta sa loob at yun na naman ang magsisignal na, uy, kain ka pa, sarap eh. Okay, kain ka pa, yung addiction na yun. Tapos, nasisira na yung body natin. Okay, so kung pwede, sa mga hindi pa talaga madisiplina ang kanilang mga sarili sa mga inflammatory na mga pagkain, konti-konti hanggang maano mo na siya, ma-adapt mo na talaga. And you have to condition your mind. Dito talaga magsimula yan. Alright, so thank you so much everyone. Sana meron kayong natutunan sa mga sinishare ko today and I hope na we keep on learning. Okay, itong sinishare ko sa inyo, this is just a basic. Okay, this is just a basic. This is based on what I researched. This is based on what I learned from